kilalang kilala sa pinilakang tabing, maging sa mga babasahin, makikita raw na ipinamamalas sa lungsod Quezon ang kanyang galing. Si Zorro. Ako si Angela Lagunsad at ito ang aking istorya. Sabi ng aming napagtanungan bago pa man kami pumalaot sa paghahanap kay Zorro sa mga lansangan ng Quezon City, dito sa paligid daw ng Quezon Memorial Circle siya makikita. Kuya, kilala niyo po ba si Zorro? Saan po ba siya banda? Dito? Sa may Quezon Ave? Manong, pwede po magtanong, kilala niyo po ba si Zorro? Si Zorro? Si Zorro, yung nakamaskara. Hindi niyo po siya kilala? Ah, okay. Salamat po. Thank you. Zorro, where are you? Nasaan siya? Ito, yun. Yun, zoom. Zorro is there. Pauwi eh. Ayun! Ayun si Zorro. Ayan. Sige, itabi mo dyan para makausap natin siya. Yun. Let's go. Hi, Mang Zorro. Hinanap ko po kayo kanina eh. Oo. Pwede po ba kayo makausap maya-maya? Ako po si... Unang aral na ipinaalala sa akin ni Zorro, duty first bago kumausap sa hindi kakilala. Ako po si Angela sa UNTV. Pwede po ba kayo makakwentuhan mamaya pag nag-break kayo para mas magkaintindihan po tayo? Para relax. Ha, antayin ko po kayo. Salamat. Pagdating ng oras ng break ni Mang Zorro, akala ko makakausap ko na siya. Pero hindi pa pala. Duty first pa rin para sa kanya. Namangha ako, tila profesional na traffic enforcer si Zorro. Sa bawat pito, tumitigil ang sasakyan. Nakakadaan ng ligtas ang mga pedestrian. Halika na! Kwentuhan tayo saglit lang. Tapos, pwede ka na bumalik sa ginagawa mo. Gusto ko lang malaman ano ba yung totoo mong pangalan. Kasi syempre kilala ka dito as si Zorro. Si Diego de la Vega ako. Just call Dennis Magtahas. Dennis Magtahas. Lawin Diageo. Ilang taon ka na? Mga 39. 39? Ilang taon ka nang pumapalagi dito? About 10 years ako. Bukod dun sa mga sinabi mo, ano pa yung mga naging dahilan bakit mo naisip na dito mismo sa Quezon Avenue mag-traffic? Saka nakikita ko tinutulungan mo yung mga taong tumatawid. Tumatuwid. Kasi ng mga lola, pati lahat ng mga bata. Maingat ka ang mga motorcycles. Do not use weapons. It could be like killing fields. Oo nga naman. Pati mga bawal na mga helmet, bawal na dala mga suot na helmet. Kasi no helmet, wala no license. Pati mga sports cars, do not speed limit na mga faster vehicles about 60 miles per hour. Isang palaboy, isang isangan, walang mga snatcher. Kahit ang mga snatcher ng mga taong palaboy, italent din sa DSWD, sa mga batang gali, amoy na rugby. Pero ng mga babaw na rugby. Pero rugby ang pangdikit sa sapatos. Oo nga, hindi inaamoy. Oh. Kung hindi ka si Zorro ngayon, sino ka? Kung saka iba kunyari naging tadhana mo, Bila kong Lawin o Diageo o Zorro. talagang ma-action, ano? Mahilig ka sa action. Hindi ako makita mga amoy alak, mga bus, mga jeep at taxi driver. Drive safely. Sa loob ng halos 10 minuto naming pag-uusap, marami kaming napag-usapan pa.
Minsan, may binabanggit siyang pangalan na hindi ko kilala, pero kadalasan, ang mga sinasabi niya ay gawain at aral na tunay namang kung susundin lang nating lahat, maayos sana ang takbo ng bawat komunidad. Simpleng respeto at pag-iwas sa masasamang bisyo. Kayo po ba ay handa na iwanan siya? Tingin niyo po ba kakayanin niya? At sino po yung mag-aalaga sa kanya? Nais kong malaman ang pinagmulan ni Zorro o Dennis. Wala na sigurong pinakamainam na paraan kundi ang tumungo at makakwentuhan ang mga taong bahagi ng kanyang buhay. Umpisa sa kanyang ina. Ipang ilan niyo pong anak si Dennis? Si Dennis, pangalawa. Pangalawa po niya siyang anak. Nasa Pag-asa pa kami nung pinanganak ko si Dennis. Tapos lumipat kami dito, months pa lang siya. Lumipat kami dito mga July. Tapos siya March. Mga ilang buwan pa lang siya. Dito na kami. Tapos nag-aral siya sa Batino. Yung special, SPED. Doon siya pinag-aaral. Doon po hanggang yung project. Iba po. Oo, hanggang doon. So, kailan niyo po nalaman na parang iba nga siya sa, ibang bata? Nung nag-aaral, nung bagay nung 3 years old. 3 years old. Oo, 3. Doon siya nag-umpisa. Ano po yung mga senyales na nakita niya na parang kakaiba nga siya? Nung 3 years old Si siya. nagbabasa kasi siya ng mga libro. Kahit malilit ang letra, alam niya. Sino po nagturo sa kanya magbasa? Wala nagtuturo. Bakit po, kung gano'n naman po siya na nakikipag-participate, mukhang masaya siya sa eskwela, bakit po napatigil siya ng pag-aaral? Kasi nga, siya na mismo ang umayaw. Ayaw niya na raw. Kasi tinutukso daw siya ng mga kaklase niya. Na raw, magulo daw siya, ganun. Hanggang umuwi na lang mag-isa sa bahay. Hinahatid sundo ko yun eh. Umuwi siya nag-welcome kami lahat. Ba't nandi dito? Dennis, paano dito ko na saan ka sumakay? Wala, naglakad lang. Kaya ngayon, hanggang ngayon, lakad pa rin siya na. Puro lakad. Hindi yan sumasakay. Kamusta naman po yung pakikitungo niya sa mga kapatid niya? Lalo po yung growing up years. Medyo, siyempre, yung ibang kapatid niya, minsan, tapos siyempre, hindi siya maintindihan. Minsan, iba ang niya, nagagalit, ganun. Kailangan, kakausapin mo lang siya. Kapag kaibang galit na rin siya. Ayaw niya rin nung tinisigawan siya. Ganun. Ano po ba talaga yung kondisyon niya? Kayo po ba ay kumonsulta sa doktor para malaman talaga po yung kanyang kalagayan? Wala. Lang talagang... diagnosis? lang sa paggamot lang daw niya. Nung nagkasakit. Sa sakit lang daw niya nakuha yun. Ano pong sakit? Ayun nga, madalas lagnatin, convulsion, mga ubo. Siguro daw sa antibiotic. Mga antibiotic na. Oo. Kamusta naman po siya dito sa bahay? Ano pong yung daily routine niya? Ganyan lang, nanonood ng TV. Tapos, gabi-gabi na siya matulog. Nasasangkot po ba siya sa gulo dito sa... Sa gulo, hindi. May bisyo po ba siya? Wala siyang bisyo. Hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Kaya nagagalit siya sa papa niya nung buhay pa yung papa niya. Kasi raw, kaya namatay ang papa niya dahil inom ng alak, tsaka sigarilyo. Bawal yan. 10 years na po siyang nagzozoro. Kwento niyo naman po sa akin yung unang-unang araw na nakita niyo siya na naka-Zorro costume. Ano po yung naging reaction niyo? Tinanong niyo po ba siya? Parang nagulat nga ako, ba't siya naka-costume, gano'n? Sabi, Dennis, ano yung suot mo? Ba't ganyan? Baka mamaya matakot sa'yo yung mga bata, gano'n. O kaya merong makakita sa'yo hindi mo kilala. Baka kung anong gawin sa'yo, gano'n. Anong sabi niya? Hindi raw. Okay lang daw siya. Costume lang daw. Sinubukan niyo po ba siyang sabihan na huwag mo na yan isuot, anak? Oo, pinipigil ko minsan.
Nagagalit, oo, nagagalit siya. Ayaw niya. Minsan tinatago namin, nagagalit. Siya po talaga gumawa ng costume. Siya lang, wala naman kaming binigay. Tinanong niyo po ba siya kung bakit si Zorro yung gusto niya? Oo nga, basta idol niya raw si Zorro. Nakapanood siya ng pelikula. Kilala niya nga sino ba yung Zorro na yun? Banderas. Ayun, no, sinasabi Antonio Banderas. Hindi naman namin kilala, pero siya kilala niya. O kasi sabi niyo nga, mahilig siya manood ng mga English eh. Kasi sabi nga daw po ng mga kapitbahay dito talagang pag nakikipag-usap siya English. Oo nga, English speaking. Alam niyo po ba yung ginagawa niya pag umaalis siya dito sa bahay? Alam namin, nagja-jogging lang siya sa circle. UP, sa UP, tsaka circle lang alam po pinupuntahan. Minsan meron siya sinasalihang marathon. Runner talaga siya. Oo. Ano po yung pinapanalangin niyo para kay Denny? Sana wag siyang ma-disgrasya sa mga pinupuntahan niya kasi lakad ba siya ng lakad, na wag siyang makatuwaan, di ba? Kasi minsan, mga ilang beses siya nakatuwaan yan eh. Lasing yata yung nambugbog sa kanya, binugbog talaga siya. Oo. Sabi na barangay namin. Aling Virgie, tanong ko lang po kasi syempre po, syempre realidad, hindi naman po tayo habang buhay na riyan tayo para sa kanya. Kayo po ba ay handa na iwanan siya? Tingin niyo po ba kakayanin niya? At sino po yung mag-aalaga sa kanya? Paligay ko yung meron naman yung anak ko, yung bunso. Naintindihan naman siya eh. Kasi sinasabi ko din, si Dennis, huwag niyang pababayaan niya, gano'n. Dito sa kanilang tahanan, nakita ko sa unang pagkakataon ang mukha ni Zorro. Sa katunayan, kung wala ang kanyang maskara, parang iba ang kanyang katauhan. Siya si Dennis, ang anak ni Aling Virgie, mahilig manood ng telebisyon at mahilig din maglaro. Dito ko rin nalaman na si Dennis o si Zorro pala ay maraming medalyang napanalunan sa kanyang pagsali sa mga marathon. Buong pagmamalaki niyang ipinakita sa akin ang mga ito. Kabilang na ang mga litrato na nagpapaalala sa kanya ng bawat takbuhan kanyang sinalihan. Ito, fun run din po. Paano sa Heritage. Anong pinanalo mo? Costume. Ba, ayos ano ba to? Sa Marikina, sa Marikina din. trophy. Ang dami mong awards! Nakamamangha na malinaw sa kanyang alaala ang bawat detalye sa mga paligsahang yon. Dama ko ang kanyang saya na nagmumula sa kanyang puso. Wala naman yung record dito na nagwawala siya. Natural lang naman siya. Kaya hindi siya yung tipo na kaiilagan mo na mananakit. Sabi nga, it takes a community to raise a child. Kaya naman niyaya ko si Zorro na ipasyal ako sa lugar na kanyang kinalakhan upang makilala ang kanyang mga kapitbahay at malaman pa mula kapaligid sa kanya kung sino nga ba si Dennis Magtahas alias Zorro. O Zorro, pakilala mo naman ako sa mga kaibigan mo dito. Kaibigan na dyan sa kabibahay ko, Sino siya? auntie ko. Halika. Hello po. Hello. Oo. Tita daw po kayo ni Dennis. Oo, mali po si Dennis. Kilala na namin yan. Oo. So dito din po kayo nakatira ever since. Kami kauna-unahan dyan. Tara-tara dito, tapos lumipat siya. Ilang taon po siya nung nakilala niyo si Zorro? 4 years, 3 years. Ah, so ang bata Balik na pa. siya, dito na sila. Ano po masasabi niyo kay Zorro? Nung bata siya palaki. Oh, mabait ka daw. Hindi talaga wala siyang bisyo, mabait yan. Talaga. Oo. Dito po pag sa kalye, dito po sa neighborhood ninyo, wala po ba nagrereklamo sa kanya na maingay o nanggugulo? Walang ganun. Ikaw ba, hindi ka nanggugulo dito? Hindi.
Wala yun. Bimilay na sa loob ng bayan eh. Talaga. Lumalabas lang siya pag pupunta siya ng UP. Yung magka-traffic siya. traffic siya. Punta ng ng Quezon Ab. Quezon Ab. Quezon Quezon Ab. Ab, Circle. Oh, yun yung mga destination mo eh, di ba? Saka UP. Yan, dyan siya. Oo. Hindi siya nag-ano, dito lang siya. Just Dennis. Yung mga iba pong mga kapitbahay natin dito, hindi po ba sila, ano po yung mga sinasabi nila patungkol kay Wala Zoro? naman. Wala naman. Wala Hindi ba sila, ba? Kasi syempre, unusual siya sa iba, di ba? Di ba sila nasasabi doon sa mga anak nila, oh, huwag kang lalapit dyan, ganyan, hindi sila natatakot. Hindi. Mabait siya sa mga bata. Mabait siya sa mga bata. Tapos hindi din po siya nabalitaan na umiinom, Ay, nagwawa. hindi. Siya uminom na. Hindi ka pala umiinom. Hindi. Ayoko inimin ng alak sa kasiguriyog. Salamat po. Oh, turo mo pa ako sa mga kaibigan mo. Punta tayo dun sa iba. Saka bumibili ng mga laruan mo. Ayan, yan. Saan mo binili yan? Malapit ba dito yan? Okay, sa tapat ng Santa Ines. Malayo? Kasi nandiyan yung Ano to? classmate ko. Ah, sige, kausapin natin. Cynthia! Interview namin yan. Si Pwede po ba kayo Cynthia Marcos. Pwede po kayong kausapin? Ah, sige po. Nung lang naman po kung... Kasi sabi niya, banggit niya po, kaklase niya po kayo. Saan pong school? Yan sa May Cruz Taligas High School. Ano po? Ah, high school. Ay, high school, elementary pa. Elementary. So, anong grade niyo po siya nakasama? Buong grade 1 to grade 6? Grade 1 lang. Ah, grade 1 lang. Buti natandaan niyo pa siya. Kasi dito. Taga dito lang din. Nung grade 1 siya ba, yung nakakasama mo siya sa school, ano ba, anong klaseng mag-aaral siya? Estudyante? Iba eh. Tsaka siya lang dati yung nakakabasa na ng English. Ah, talaga? Kasi dati, dahil grade 1 pa kayo noon. Nakakabasa na siya ng Manila Bulletin dati. Marami ba siyang kaibigan nung grade 1 kayo? Matalino talaga. Matalino. So, Lalo nung na sa English. may anak na po ba kayo? Hindi, pag kayo po ba may anak, kayo po ba'y kampante? Ba makipaglaro sa kanya, hindi kayo matatakot? Okay lang kasi tawag dito, kahit kailan Harmless naman yung talaga. classmate ko pa siya, hindi rin talaga siya. Hindi pala away, gano'n, nag-aaral. Wala naman yung record dito na nagwawala siya. Wala lang, parang kilala na rin siya lahat dito na ganyan lang, pinababayaan lang siya na ganyan. Natural lang naman siya. Kaya hindi siya yung tipo na kay ilagan mo na mananakit. Hindi. Okay. Elementary pa na talaga. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Cynthia. Thank you po for your time. Oh, sino ba? Po ba yung matagal na dito na mamasada sa area na to? 10 years na. Kilala niyo po si Zoro. So ano po yung una niyong naisip nung nakita niyo siya? Hindi, dati naman, okay naman yan. Matulog naman talaga dati. Oo, mabait naman sa amin. Basta wag lang siyang aasarin. Pero all in all, kung wala yung asar, mabait naman siya dito, naglalakad lang. Ay, tingnan mo, oh. Kilala mo siya? Taga dito ka ba? Oo, bago lang. Oh, anong nakita mo siya, anong naisip mo? Parang nakakatakot pero sikat na kasi siya na hindi complete yung UP life mo kapag hindi mo kilala si Zoro. Ah, taga-UP ka? Apo. Kasi nakita ko kanina, nagkita kayo, nag-appearan kayo eh, so magkakilala kayo. Hindi, usually kasi kapag nakakakita siya tapos nakasmile sa kanya, nginingitian, tapos yun, magka-high five siya. Ah, Kaya oo. parang kahit hindi niya kilala talaga, yun. Nung una mo siya nakita, hindi ka natakot? Siya, Kasi natakot po kakaiba. ako kasi parang palagi minsan may dala siyang parang stick. Oo. Pero paano yung ano yung naging batayan? Oo, paano naging maluwag yung loob mo sa kanya? Kasi apir-apir pa kayo. Kasi hindi naman siya actually nananakit. Parang mangiti lang siya sa'yo tapos maririnig mo siya kung ano yung sinasabi niya. Pero wala naman siyang ginagawang masama kaya okay lang. Kaya okay lang. Sa buhay kong ito, marami na akong nakasalamuhang tao. Marami ang nagdaan lang, ang ilan tumigil sandali, ang iba mas matagal ng kaunti. Pero siguradong sigurado ako na si Dennis Magtahas alias Zoro ang isa sa mga karakter na hindi mabubura sa istorya ng buhay ko. Wala mang kakaibang kapangyarihan o kakayanan tulad ng sa karamihan, ang papel na ginagampanan ni Zoro o Dennis sa tunay na buhay sa ating lipunan, gaano man ito kapayak, ay may katuturan at halaga. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi sa mga taong kanyang nakakasalumuha sa kalsada. Masasabi mo ba
ang buhay mo ay ganyan din? Ako, si Angela Lagunsad, at ito ang istorya.